Magandang tanghali ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-21 ng Abril, taong 2016. Narito ang mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Mga ahensya ng gobyerno nagsagawa ng earthquake drill ngayong araw. Clark Air Base na piling Alternate Operations Center ng NDRRMC kapag nagkaroon ng malakas na lindol. Price freeze idineklara ng DTI sa mga lugar na nasa state of calamity dahil sa El Nino. AFP Chief of Staff General Hernando Eriberi magre-retiro na 17 araw bago ang eleksyon. Drug tunnel mula sa California patungong Mexico na diskubre ng FBI. At Ecuador muling niyanig ng malakas na lindol bilang ng nasawi sa magnitude 7.8 earthquake na unang tumama sa bansa, umabot na sa mahigit 500. Una sa ating mga balita ngayong tanghali, nagsagawa ng earthquake drill ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kaninang umaga. Kabilang ang mga empleyado ng Kapok Krame sa mga nakiisa sa isinagawang drill. Mula sa Camp Krame, may report sila Ilagan live. Yes, Lea. Magandang tanghali sa floor. Eksakto alas 8:30 ng umaga nang tumunog ang sirena sa Campo Crame. Hudyat na may 7.2 magnitude na lindol o ang The Big One. Matapos ang sirena, kanya-kanya nang lumabas sa opisina upang magtungo sa grandstand o sa ligtas na lugar ang nasa mahigit 3,000 empleyado. Nakatakip ang mga kamay sa ulo habang naglalakad. Ayon kay Directorate for Operations, Executive Officer Police Senior Superintendent Mao Aplaska, inabot ng 10 minuto mula sa mga opisina patungo ng grandstand ang mga empleyado. Base aniya sa obserbasyon, hindi perpektong nagawa ang drop, cover and hold na kailangang gawin upang makaiwas sa disgrasya ang mga empleyado. 36 naman ang naitalang nasugatan at 3 ang namatay. May 2 non-uniform personnel na nahilo dahil sa matinding init ng panahon kaya't agad itong dinala ng ambulansya sa ospital. Gayunman, sinabi ni Chief Directorial Staff Police Deputy Director General Francisco Oyami na maituturing nilang tagumpay ang ginawa nilang earthquake drill. Sa katunayan, binigyan ito ng grade na 80 ng Deputy Director for Directorate for Police Community Relations kahit na may ilan pa ring pasaway. Ang earthquake drill ay ginawa simultaneously ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaninang umaga. Balik sa iyo, Floor. Lea Ilagan nagulat mula sa Camp Crame. Napili ng National Disaster Risk Reduction Management Council ang Clark Air Base bilang Alternate Operations Center sakaling magkaroon ng malakas na lindol. Mula sa Pampanga may report si Joshua Antonio live. Yes, Joshua. Yes, Flor, nagsagawa na ng assessment ang Department of Defense, National Disaster Risk Reduction Management Council at iba pang ahensya ng pamahalaan sa isinagawang National Simultaneous Earthquake Drill dito sa Clark Air Base, Pampanga. Sa isinagawang pulong, itinalaga ang Clark Air Base bilang Alternate Operations Center o OPSEN ng NDRRMC sakaling maapektuhan ang main OPSEN sa Camp Aguinaldo kapag tumama ang malakas na lindol sa Metro Manila at Kalapit Reyon. Ayon sa NDRRMC, kailangan ng malawak na lugar para sa operasyon ng pamahalaan at pagdadalhan sa mga biktima ng kalamidad. Malapit lang din ang Clark sa Metro Manila kaya madali access. Sa isinagawang drill kaninang umaga dito sa Haribon Hangar Clark Air Base, iba't ibang sinito ang pinakita sakaling tumama ang magnitude 7 na lindol sanhi ng paggalaw ng West Valley Fault. Halimbawa, pagbagsak ng mga linya ng kuryente at komunikasyon, pagtigil ng serbisyo ng PNR, MRT at LRT at pagtugon ng rescue team sa mga nasugatan sa kalamidad. Nagsagawa rin ng dock cover and hold ang mga empleyadong lumahok bago lumabas sa open area para sa head. Sa pulong ng NDRRMC, DND at PVOX, kasama ang ilang frontliner government agencies, natukoy ang mga kakulangan at mga dapat pang ayusin sa disaster preparedness. Gaya dito ng kooperasyon sa pribadong sektor sa pagsasagawa ng rescue at relief operations at paglalatag ng contingency plan sa bawat lugar, lalo na kung may aftershocks. Kailangan rin palawakin pa ang awareness sa publiko sa mga dapat gawing paghahanda ukol sa lindol at iba pang kalamidad upang matiyak ang kaligtasan. At yan muna ang balita mula dito sa Clark Air Base. Joshua Antonio nagulat mula sa Pampanga.
Magre-retiro na bukas ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP na si General Hernando Eriberi ilang araw bago ang presidential elections. Mula sa Maynila may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Magandang tanghali, Flor. 17 araw bago ang pambansang halalan sa May 9, bababa na sa pwesto bilang pinuno ng hukbong sanatahan si General Hernando Eriberi dahil sa pagsapit ng kanyang mandatory age of retirement na 56 years old bukas. Tiniyak ng tagapagsalita ng AFP na si Brigadier General Restituto Padilla na matutuloy bukas ang change of command ceremony na pangungunahan ni Pangulong Benigno Aquino III. Wala pang pinalalabas na kahayagang Malacanang kung sino ang susunod na mamumuno sa 125,000 sundalong bumubuo sa hukbong sanatahan ng Pilipinas. Nasa 800 tauhan naman ang AFP ang nagsanay sa isasagawang testimonial parade para kay General Eriberi. Magkakaroon din ng flyby at high-speed task ng mga airport assets at parada ng mga Navy at Army equipment. Noong mga nakalipas na linggo, abala si General Eriberi sa pag-iikot sa mga tropa ng militar upang maigpit na pagbilinan sa paghahanda at pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan para sa nalalapit na eleksyon. Lord? Rosalie Cos nagulat mula sa Maynila. Sa kabila ng matinding init na nararanasan sa ilang lugar, may mga lugar sa bansa na makakaranas ng pagulan. Alamin natin kung saan-saan yan mula kay Ray Pelayo. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Patuloy po ang pag-iral ng easterlies o yung hangin na nanggagaling po sa silangan na nakaka-apekto sa may eastern section ng ating bansa. Sa forecast po ng Pag-asa, ang buong bansa ay makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at magkakaroon po ng tinatawag natin na isolated thunderstorms o biglaang mga pag-ulan. Mas malaki po ang chance sa may area po ng Cagayan, Isabela, Aurora, yung Quezon, Bicol, yung Samar at Leyte area at yung area po ng Caraga regions dyan sa may eastern Mindanao. Ayon din po sa Pag-asa, maaari pa rin pong makaranas ng malinsangang temperatura ang ilang lugar sa ating bansa. Ang heat index forecast po dito sa may Science Garden sa Quezon City, maaari pa rin pong umabot ng 39.4, Tuguegarao 41.6, sa Baguio po 31.1, sa Puerto Princesa sa Palawan is 38.8 degrees Celsius, Bacolod, Iloilo ay 38.1, Metro Cebu 37.8, Tacloban City 34.6, Cagayan de Oro City 35.7 at 37.9 sa may Metro Davao and 37.7 sa may area po ng Zamboanga City. Ayon din po sa Pag-asa, ngayong weekend ay patuloy po nating maranasan ng malinsangang temperatura, liban na lamang kung dumating po ito o umiral uli itong ridge ng high pressure area at posibleng mas mainit po ang ating marandamang temperatura. Yan ating ulat panahon. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo. Nagulat mula sa Pag-asa DOST. Sa iba pang mga balita, nagdeklara ng price freeze ang Department of Trade and Industry sa mga lugar na nasa state of calamity dahil sa El Nino phenomenon. Mula sa Makati City, may report si Mon Ocson live. Mon! Lakay ng price freeze order ang inisyo ng Department of Trade and Industry sa lahat ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar na under state of calamity dulot ng El Nino. Ibig sabihin lahat ng presyo ng mga pangunahing bilihin ay hindi dapat tataas at dapat sumusunod sa suggested retail price ng DTI. Ang price freeze ay magiging epektibo sa mga lugar na under state of calamity sa loob ng 60 araw. Kabilang lamang sa price freeze ay mga basic necessities gaya ng dilatang isda at ibang lamang dagat na prosesong gatas, kape, sabong panlaba, kandila, tinapay, asin, at instant noodles at bottled water. Layan ng price freeze na matulungan ang mga naapektuhan ng pananalasan ng El Nino, lalo na bilyong pisong halaga na ang pananim ang nasalanta. Sa tala ng Department of Agriculture, umabot na sa mahigit 4 na bilyong piso ang pinsala ng El Nino sa agrikultura. Kabilang dito ang mahigit 50,000 mga magsasaka sa buong bansa. Ang pinaka-naapektuhan ay ang Northern Mindanao na umabot na sa mahigit 300 milyong piso ang halaga ng pinsala na sinusundan ng Western Visayas na sa mahigit 200 milyon naman ang pinsala. Ayon sa DTI, kailangan maging mapagbantay ang mga consumer lalo na't marami mapagsamantala sa mga ganitong panahon. Lahat ng mga patunayan lalabag sa price freeze ay pagmumultahin ng 1 milyong piso at maaaring makulong ng hanggang 10 taon. Lakay? Maraming salamat, Mon Ocson. Nagulat mula sa Makati City.
Dinismiss ng Quezon City Regional Trial Court ang inihayang reklamo ng Stop and Go Coalition na itigil ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagbibigay ng prangkisa sa mga transport network vehicle o kay TNC gaya ng Uber at Grab. Ayon sa Stop and Go Coalition, malaking kabawasan sa kanilang kita ang pag-aproba ng LTFRB na makapag-operate ang mga TNC sa bansa. Ikinatuwa naman ng LTFRB ang desisyon ng korte dahil malaking tulong ang TNC sa kakulungan ng mga masasakyan ng publiko sa Metro Manila. Samantala, dinidinig pa ng LTFRB ang petisyon na may baba ang halaga ng pasahe sa Uber at Grab. Ibinahayag ng Commission on Elections o COMELEC na makakaboto pa rin ang isang rehistradong overseas voter kahit na lumipat na ng bansang pinagtatrabahuan. Mula sa COMELEC, may report si Victor Cosare, live. Yes, Victor. Lakay sa layuning mabigyan ng pagkakataon na makaboto ang mas maraming Pilipino na nasa ibang bansa, nagdesisyon ang Commission on Elections na payagang makaboto ang isang overseas voter kahit nakalipat na ito ng bansa kung saan hindi siya dito nakarehistro. Halimbawa, kung ang isang botante ay rehistrado sa Singapore subalit nalipat ng trabaho sa Hong Kong, ay maaari pa rin makaboto sa lugar kung saan siya kasalukuyang naroroon. Aalamin lamang ng election officer kung ang nagpipresentang botante ay totoong nasa voters list sa bansang kanyang pinanggalingan. Magsusumite din ng manifestation ang botante na nagsasabing sa bansang kasalukuyang kinaroroonan niya siya boboto. Samantala, sa lugar naman kung saan siya rehistrado, mamarkahan naman na nakaboto na sa ibang bansa ang pangalan ng botante sa voters list. Subalit paglilinaw ng COMELEC, sakaling ang isang overseas voter ay umuwi ng Pilipinas, hindi siya makakaboto dahil hindi overseas post ang Pilipinas. Gayon din, hindi makakaboto ang isang botante na dito nagparehistro sa Pilipinas sa mga voting centers sa ibang bansa. Samantala, makakatulong din ng COMELEC at CFA ang mga reputable Filipino community organizations sa ibang bansa sa pagdidistribute ng mga balota upang agad itong makarating sa mga botante. May inilatag namang security measures ang COMELEC upang hindi mapunta kung kani-kanino na lamang ang mga balota. Matatanda ang sa 1.3 million registered overseas voters, target ng COMELEC at CFA na umabot sa 80% ang voters turnout ngayong 2016 elections. Umapila naman ang COMELEC sa Diplomatic Corps na iwasan na ang pagbibigay ng mga pahayag kaugnay sa mga isyong pampolitikal sa Pilipinas. Lakay? Maraming salamat, Victor Cosare mula sa COMELEC. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagsagawa ng backlash operation ng COMELEC at PNP sa Jaén, Nueva Ecija na kabilang sa election hotspots sa bansa. Narito ang report ni Grace Doctorero. Pinagbabaklas ng COMELEC at Philippine National Police ang mga illegal election poster at tarpaulin sa bayan ng Jaén, Nueva Ecija. Unang beses itong ginawa sa Jaén na isa sa mga itinuturing na election hotspots sa Nueva Ecija. Sa nasabing operasyon, pinagtatanggal ng COMELEC ang mga materyales ng mga kandidato na nakapaskil sa poste ng kuryente at mga punong kahoy sa gilid ng kalsada. Maging ang mga nakasabit sa kawad ng kuryente, municipal boundary at barangay hall ay pinagbabaklas rin ng COMELEC. Ngunit ang bulto ng illegal campaign materials ay nakolekta nila sa palengke ng Jaén. Yung Operation Baklas natin, this is first time na gagawin sa bayan ng Jaén. Considering that Jaén is always hotspot sa Nueva Ecija at ito ay magtatapos hanggang sa huling araw ng kampanyahan. Inihayag rin ni Jaén COMELEC Supervisor Amiremnos Zerudo na hindi pa man sila nagsisimulang magbaklas ay may natanggap na silang pagbabanta mula sa ilang politiko. Sa kabila nito, itinuloy pa rin nila ang operasyon alinsunod sa Omnibus Election Code. Ang pinakala nito ay magkaroon tayo ng fair at equal election. Dapat din yung pangangampanya nila ay naaayon o pagtalima sa inasarad ng ating COMELEC. Iipunin naman ng COMELEC ang mga nabaklas na illegal campaign materials upang gamiting katunayan ng kanilang paglabag. Muli namang nagpaalala ang COMELEC sa mga kandidato at supporters na huwag magpapaskil ng campaign posters sa mga ipinagbabawal na lugar upang huwag masampahan ng reklamo. Kasama ang Nueva Ecija News Team. Grace Doctorero, UNTV News Worldwide.
Nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko hinggil sa labis na pag-inom ng kape at soft drinks ngayong mainit ang panahon. Narito ang report ni Joan Nano. Ngayong mainit ang panahon, usong-uso ang malalamig na inumin upang maibsan ang nararamdaman nating pagkauhaw. Sa mga ganitong panahon, kadalasang patok ang soft drinks, milk tea, fruit juices at iba pang inumin na mayroong flavor. Bunsod nito, may babala ang Department of Health sa publiko hinggil sa panganib na maaaring idulot ng labis na pag-inom ng mga ganitong klase ng inumin. As much as possible, ilimit yung pag-inom ng kape. 1 cup will be enough. Ilimit yung pag-inom ng tsaa. Okay. Soft drinks talaga pong ilimit. Kasi maski akala nyo, masarap siya kasi malamig na malamig. After noon, kukunan ng tubig, dinidehydrate, wiwi ng wiwi yung tao. So it adds on to the possibility of heat stroke. Paliwanag ng DOH, mas makabubuti pa rin ang pag-inom ng mas maraming tubig upang makaiwas sa dehydration at makatutulong rin ito upang mapababa ang temperatura ng ating mga katawan. Nangyayari po kasi ang heat stroke pag masyadong mainit yung loob ng katawan ng tao. In the case of pagkakulang ka ng tubig, hindi ka makapagpawis. Hindi mo mailabas yung pawis. Yung paglabas ng pawis, yan po kasi ang ating defense mechanism para bumaba ang temperatura sa loob ng katawan. Ang heat stroke ay isang medical condition na sanhi ng napakataas na temperatura ng ating mga katawan na kung hindi maaagapan ay maaaring ikamatay. Nangyayari ang heat stroke kapag hindi nakakayanan ng katawan na pababain ang temperatura. Ilan sa mga sintomas nito ang pagkahilo, pananakit ng ulo, pagsusuka, labis na pagkapagod, pananakit ng kalamnan at hirap sa paghinga. Sakaling mabiktima ng heat stroke, payo ng DOH, Pagka may pasyenteng na heat stroke, ang unang gawin, ipahigain siya, lalo't kung wala pang sasakyan, put the patient under the shade, i-raise yung mga paa, at isang pinaka-importante talaga na gawin, lagyan ng ice. Ice yung sa kilikili, sa ankle areas, at sa groin. Yung po kasi yung mga area, yun po yung katawan ng tao na madali mong maapektuhan ng temperatura sa loob. Sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng abutin pa ng hanggang sa 42 degrees Celsius ang maximum temperature na ating mararanasan. Kaya naman paalala ng DOH, iwasan na lumabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan at magsuot ng mga komportabling damit na makatutulong upang makaiwas sa banta ng heat stroke. Joan Nano, UNTV News, Worldwide. At yan po ang ating health news ngayong tanghali. Magbabalik akong muli mamaya para sa iba pang balita. Balik sa inyo, Flor at Lakay. Magbabalik ang UNTV News. Mga tumatakbo sa pagkapresidente sa May 2016. Jojo Binay, una. Miriam Defensor Santiago, PRP. Rodi Duterte, PDP Laban. Grace Poe, Independent. Mar Rojas Daang Matuid, LP. Roy Senieres, WPP, PMM. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Tamang pagboto, tamang pagbilang. Mga tumatakbo sa pagka-vice presidente sa May 2016. Alan Peter Cayetano, Independent. Chis Escudero, Independent. Gringo Honasan, una. Bongbong Marcos, Independent. Lenny Robredo Daang Matuid, LP. Antonio Trillanes IV, Independent. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Tamang pagboto, tamang pagbilang. May mga personal na desisyon tayong ginagawa sa buhay at dapat lang na pinag-iisipan natin ng mabuti ang bawat isa sa mga ito. Meron din namang mga desisyon tayong pintig ng puso ang ating pinakikinggan. Kung sa pansariling kapakanan, naniniguro tayong tama ang ating mga gagawin. Yung para sa bayan pa ba ang ating babaliwalain? Ikaw, paano ka pumili? Paano ka ba pumili? Puso at isip. Sa pagpapatuloy ng UNTV News,
Dismayado ang ilang senador sa panibagong insidente ng tanimbala sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Mula sa Pasay City, may report si Brian De Paz. Live. Yes, Brian. Yes, Floor, hindi katanggap-tanggap para sa ilang mambabatas ang panibago na namang insidente ng umano'y tanimbala sa NAIA Terminal 1 kung saan isang senior citizen ang biktima. Ayon kay Senador Ferdinand Marcos, dapat magkaroon muli ng investigasyon dito at panagutin ng responsable. Anya nakakahiya sa bansa na may ganitong pangyayari sa ating airport na nakaka-apekto pa sa tourism industry. Dagdag pa ng Senador, makapagsagawa sana ng investigasyon ang airport authorities at dapat gumawa ng hakbang laban sa naturang problema. Ayon naman kay Senate Majority Leader Peter Cayetano, may nakikinabang sa modus na ito kaya hindi dapat o hindi matigil-tigil. Binatikos rin ito ang pamahalaan kung bakit hindi mapalitan si Department of Transportation and Communications Secretary Jun Abaya. Ikinagulat rin ni Senador Cynthia Villar ang nasabing insidente sa bigyan na nila ng rekomendasyon ng mga opisyal ng NAIA sa nakalipas na Senate probe na dapat upang di na maulit ang tanimbala. Tingin niya baka sa susunod na administrasyon kung saan magiging bago na rin ang mga opisyal sa NAIA parang magkakaroon ng reforma rito. Ayon sa Senadora, mahirap maresolba ang isang problema kung hindi naman ito natanggap ng nasa ahensya ng pamahalaan. Ayon naman kay Senador Ralph Recto, dapat magkaroon ng Presidential Action Center sa NAIA Terminal upang makadulog ang mga nasabing OFW na nabibiktima ng tanimbala. Balik sa iyo, Flor. Brian De Paz, nagulat mula sa Pasay City. Tulong muna bago ang balita. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isa sa 3 sugatan sa bangga ng taxi at motorsiklo sa Caloocan City. Narito ang report ni Reynante Ponte. Nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang isang vehicular accident sa Rizal Avenue, corner 4th Avenue sa Caloocan City pasado alas 4 kaninang madaling araw. Naabutan ng grupo ang mga biktima na nakahandusay pa sa gilid ng kalsada at walang malay. Agad chinek ng UNTV News and Rescue Team ang kalagayan ng isa sa mga biktima na isang lalaking di pa nakikilala. Nagtamo ito ng posibleng bali sa kanang binti at kaliwang braso at sugat sa kanang paa. Agad nilapatan ng UNTV News and Rescue Team ng Pangunang Lunas ang biktima. Matapos mabigyan ng first aid ay isinugod na ang biktima sa MCU Hospital. Tinulungan naman ng Red Cross Rescue Caloocan Chapter ang kasama nitong lalaki na si Marvin Santiago na idineklarang dead on arrival sa ospital. Ilang concerned citizen naman ang tumulong sa isa pang lalaking biktima na kinilala lamang sa pangalang Michael at dinala ito sa Caloocan City General Hospital. Sa inisyal investigasyon ng Caloocan Police, patungong 4th Avenue ang motorsiklo nang mabangga ng taxi na patungo ng Rizal Avenue. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ng Caloocan Traffic Sector kung sino ang may pananagutan sa pangyayari. Reynante Ponte, UNTV News, Worldwide. Naimbestigahan na ng Laguna Police ang pamaril sa bodyguard ng isang kandidatong mayor sa Alaminos kahapon. Narito ang report ni Bernard Dades. Inilabas na ng Laguna Police ang kopya ng video ng pamamaril sa tauhan ng isang kumakandidatong alkalde sa palengke ng Alaminos kahapon. Sa kuha ng closed-circuit television o CCTV camera, makikita ang pagbaba sa kulay berdeng sasakyan ng isang lalaking walang pang-itaas sa saplot na may dalang baril na tinatakpan ng damit. Ayon sa PNP, ang lalaki ay natukoy na si Luis Torres alias Tomoy, hepe ng barangay Tanod ng San Andres, Alaminos. Nakita rin sa video ang pamamaril ni alias Tomoy sa biktima si Joel Monzones na bodyguard ng kumakandidatong mayor ng Alaminos na si Lorenzo Boy Zuniga. Tinangkapang tumakbo ng biktima ngunit nalugmok rin agad dahil sa tama ng bala sa kanyang ulo at katawan. Rumisponde naman si PO2 Clover Joey Dorencio sa insidente at agad pinaputukan ng suspect. Naaresto ito matapos tamaan sa dibdib. May mga iba pang mga pananakot na ginagawa nitong taong ito sa lahat ng mga leader ko dyan sa Barangay San Andres. Hinaharas lahat ng mga leader na at mga gustong sumuporta sa akin at sa tuwid na daan. Sa ngayon ay nagpapagaling pa sa ospital ang suspect. Sa ngayon, hindi pa namin malaman kung ano yung motive niya kasi hanggang ngayon nag-iimbestiga pa rin po kami. Pero later on, masasabi ko kung ano naging motive niya ng pamamaril niya. Iniimbestigahan na rin ng mga otoridad ang pagkakakilala ng driver ng sasakyan na ginamit ni alias Tomoy, pati na ang motibo sa pamamaril.
Kasamang Laguna News Team, Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Nadiskubre ng United States Federal Agents ang isang underground tunnel na ginagamit sa pagpupuslit ng illegal na droga malapit sa border ng Mexico at California. May haba itong 2,600 feet o katumbas ng 8 football fields. Natatakpan ng isang malaking steel garbage container ang butas patungo sa tunnel na may lalim na halos kalahating milya. Nakuha sa tunnel ang 6 na toneladang marijuana at halos 1 toneladang cocaine na tinatayang nagkakahalaga ng $4.2 million. Ito na ay kasampung large-scale tunnel na ginagamit sa drug smuggling na nadiskubre sa San Diego, California simula pa noong 2006. Niyanig na ng malakas na aftershock ang Ecuador 4 na araw matapos ang isa pang malakas na pagyanig na naranasan sa bansa sa nakalipas na 10 taon. Magnitude 6.2 ang lakas ng aftershock alas 3:30 na madaling araw sa bayan ng Muisne. Sinasabi ito na ang pinakamalakas na aftershock na naranasan sa bansa matapos ang magnitude 7.8 magnitude na lindol noong Sabado. At dahil dito, maraming mga residente ang lumikas at nagpalipas ng magdamag sa mga open area. Sa ngayon ay umabot na sa mahigit na 500 ang bilang ng mga namatay habang ilang libo naman ang nasaktan sa lindol noong Sabado. Libo-libong rescue workers ang patuloy sa paghukay sa putik at tipak ng mga semento at naghanap sa mga nawawalang mga residente. Nagkaroon ng landslide bunsod ng magnitude 7.3 na lindol na yumanig sa Japan noong Biyernes. 3 pa ang iniulat na nawawala sa Kumamoto Prefecture at pinaghanap ng mga otoridad. Pansamantala na rin binuksan ang Kumamoto Airport para magamit ng mga aeroplano na may dalang supply na pagkain at gamot para sa mga residenteng apektado ng lindol. Hindi lamang ang seguridad ng mga mamamayan ang ginagawa ng AFP 52nd Infantry Battalion sa Barangay sa Samar, kundi ibinabahagi rin ito ang kaalaman sa agritourism. Narito ang report ni Jeneline Gakit. Ipinopromote ngayon ng 52nd Infantry Battalion ang kanilang lugar bilang educational site sa Barangay Katikugan, Santa Rita, Samar. Integrated organic farming ang nasa loob ng kampo na magandang maipakita sa publiko sa pamamagitan ng educational tours, lalo't isinusulong rin ang organikong paraan ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. Ayon kay Battalion Commander Lieutenant Colonel Nedy Ispulgar, maliban sa peace development sa rehiyon, nakakatulong rin ito sa kabuhayan ng mga sundalo at kafgu. Meron kaming gulayan, iba-ibang klaseng gulayan. Meron kaming manukan, kaper chicken, meron kaming babuyan. Doon makita nyo, meron kaming kambing at tupa. Meron din kaming fish pan. Kung pupunta dito mga estudyante at mga professionals, naging educational dahil yun makikita nyo iba-ibang klaseng herbs. Nakalagay yan, may mga health benefits yan. Dagdag pa nito, marami rin sa mga sundalo ang magretiro na at malaking tulong kung matututunan nila ang organic farming upang may mapagkabalahan at pagkakitaan. Maliban sa Department of Agriculture, iba't ibang grupo na rin ang bumisita sa loob ng kampo para tingnan kung paanong nagawa at kung paanong maduduplicate sa kanilang lugar ang organic farming, livestock, piggery at fish pond. Pinapakita namin sa mga tao na ito na yung hindi yung kanilang kasundaluan na hindi lang puro gera. Nagka-interest, in short, na-motivate yung mga tao na gayahin. Marami na nag-signify na kasi pwede ba dito kami mag-training. Samantala, ayon sa EFP, plano rin nilang makipag-ugnayan sa Department of Tourism para maisama ang kanilang lugar bilang agritourism sa Eastern Visayas. Mula sa Tacloban City, Jeneline Gakit, UNTV News Worldwide. Umusad na si Rafael Nadal ng Spain sa third round ng Barcelona Open. Ito ay matapos na talunin niya si 50th ranked Marcel Granollers 6-3, 6-2. Hangad ni Nadal na masungkit ang ika-9 niyang titulo sa Barcelona Open. Susunod na makakasagupa ni Nadal ang wildcard entry na si Albert Montanes. Tinalo ng 104th rank na si Montanes ng Spain si 14th seeded Joao Sousa ng Portugal 6-1, 6-3. Sa tatlong beses na pagsasagupa ay namayani ang 5th rank na si Nadal kay Montanes. Lumundag na rin sa third round si two-time Barcelona
Barcelona Open champion kay Nishikori matapos na tiklupin ang Dutch na si Timo de Backer 6-4, 6-2. Hangad din ni Nishikori na tanghaling pangatlong player na nagwagi ng 3 sunod-sunod na taon sa Barcelona Open. Ang una ay si Mats Wilander at pangalawa si Nadal. At yan po ang ating sports news ngayong tanghali. Ako po si Wyla Soriano. Balik sa inyo, Floor at Lakay. Salamat, Wyla. At dyan ang kabuuan ng ating balitaan sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs. Ako si Flor Perez. Ako naman si Rolly Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto at may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali po sa inyong lahat. Magkita-kita tayong muli bukas sa ganito ring oras. UNTV News would like to thank the